So, eto mga sangkay, usapang Rene Butterbonia at, Divine Adili. Yung mga tropa daw po 'no, ni Rene mga sangkay, ayan po, lumipat sa Lasal. Anong nangyari? Bakit sila lumipat? Pag-usapan po natin 'to mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po diyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na 'to. I-click niyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below #solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube at maging sa Facebook. Alright, so ayun na nga po mga sangkay. Sa pagpapatuloy ng kwento sa buhay ni Rene at Divine Adili. At ito nga pong mga tropa ni Rene, mga sangkay, mga kasamahan niya po ito sa basketball. Ayan po, mga sanggang dikit. Kumalas. Napag-usapan na po natin ito nakaraan, pero ito po, may update na tayo sa mga pangalan mismo nila mga sangkay. Lumipat na daw po mga sangkay itong mga batang basketballista na kasamahan ni Rene. Pinost po itong mga sangkay ng coach ng Ateneo de Davao, yung head coach, no? Ayan po, yung post. It is with great pride and gratitude that I finally confirm that our boys will be joining La Salle Zubel as they begin an exciting new chapter in their basketball and academic journey. So, so ano sila, mga sangkay? Lumipat from Ateneo to La Salle. Siguro mga sangkay, ayaw na din po nila kasi may masama silang alaala dun sa Ateneo. Nangyari nga po mga sangkay yung ganong klaseng pangyayari na hindi po nila nagustuhan at nakakalungkot, nakakaiyak 'to mga sangkay, lumipat sila. Ito mga dikit po talaga ito na rin, mga sangkay, nung na lumipat. Mahirap din po 'yun, kahit kung ako yung nasa sitwasyon, mag-stay pa ba ako dun? Kung nakita ko na ganito ang nangyari, napabayaan si Rene, si Divine Adili, gano'n kalala yung training, mag-stay ka pa ba dun? Nakakaano yun, depress 'no, sa side nila kasi siyempre mga sanggang dikit po 'yan ni Rene. Hindi po basta-basta itong mga ito. We are truly thankful to La Salle Zobel for opening its doors and providing them with the opportunity to grow not only as athletes, but also as students and young men of character. Your trust and belief in their potential means so much to all of us. So masaya po mga sangkay, ang coach nila doon po sa Ateneo de Davao. We do not take this opportunity lightly. Our boys are committed to working hard, staying humble, and representing the Lasallian community with pride, discipline, and integrity, both on and off the court. Ayan, mga sangkay yung pasabog ng kanilang coach. No? Maging siya, mga sangkay, ay masaya kasi at least, no, nakakaano yun, bagong environment, medyo kahit papaano mababawasan yung lungkot nila, pero hindi po maaalis yun. Mababawasan lang mga sangkay yung lungkot kasi siyempre 'pag maglalaro sila, kada dribble ng bola, lalong-lalo na po itong point guard nila mga sangkay, itong number 19, 'yan po, isa po 'yan sa mga close ni Rene. Hahanapin po nila si Rene napapasahan para idakdak yung bola. So, wala na pong gano'n. So, bagong ano na 'to mga sangkay, new chapter. Kailangan po din talaga nila mag-move on para po kahit papaano hindi na po sila masyadong maapektuhan sa mga nangyari. But guys, ito po ay protesta din, 'no, dahil po sa ginawa ng Ateneo sa kanilang tropa, mga sangkay. A special thank you to Coach Gia Nazario for believing in them and for playing in a significant role in helping shape their future. We are honored to entrust our boys to your program. The journey continues. Animo. Thank you also Phenom Management Head Coach Brody for always being there
for us. So, ayan po sila mga sangkay. 4 sila na lumipat from Ateneo to Lasal. No? Bilang ano to mga sangkay? Kumbaga, bilang ganti na lamang po kasi siyempre, tropa nila yun eh. 'Di ba? Tropa nila yung napabayaan mga sangkay ng isang eskwelahan na dapat sana yun yung mag-aalaga. So sana matapos na po yung matapos na po yung ganung klaseng kalakaran na animoy military training na ginagawa nila mga sangkay outside no doon po sa Aurora kasi matagal na palang ginagawa nila yun. O ayan mga sangkay, pinost daw po ni Coach Jess ang picture no ng 4 na ito kasama po si Coach Tim. Ayan, si Coach Tim Cone ang kasama nila. At dapat 5 po ito sila mga sangkay. Kasama po si Rene, pero 4 na lamang po. Ayan. So ewan ko kung may mga lilipat pa diyan. Eh, may isang basketballista galing po sa Ateneo na pinagdududahan ng maraming mga kababayan po natin na may daw, mga sangkay, salarin daw o kung ano, dahilan daw po, meron daw pong selos, I don't know mga sangkay kung gaano katotoo yan. Lalabas naman po yan sa investigation kung ano po ang totoo kasi ngayon malapit na po matapos. At this week mga sangkay magkakaalaman na kung sino yung mga makakasuhan. So ayun, Ateneo de Davao head coach Jess Evangelio shared a photo of former Ateneo Manila UAAP juniors Maki, ito yung mga pangalan nila, Maki Pellegrino, Matt Cayetano, JM Sanoria, at Rizos Bahintin, together with Barangay Ginebra and San Miguel head coach Tim Cone. At ayon po sa kanyang caption, mga sangkay, dito, Champions inspire champions. A memorable moment with Coach Tim Cone and our Zobel boys. Ayan. So, sana mga sangkay mabigyan po talaga ng justice, no? Kasi buhay 'yun eh, 'di ba? Buhay 'yun, hindi po puwedeng gano'n na lamang. Makalimutan na lang mga sangkay, magkakalimutan na lang after all, after ng mga nangyari. Hindi po puwedeng gano'n, dapat may managot po talaga, no? Coaching staff, very important na maano 'yun, matingnan po talaga ng gusto kung ano po talaga ang kanilang pananagutan, anong kanilang ginawa. No, lalong-lalo na po itong si Coach Tab Baldwin. Naku po. Malaki po yung ano niya dito, malaki po yung pananagutan niya dito, mga sangkay kasi siya daw po yung utak ng military training no doon po sa Aurora. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.